Napasok na rin po ng ilang mangingisdang Pinoy ang loob mismo ng Panatag Shoal na hitik sa yamang dagat pero may ilang bahaging napinsala na rin dahil umano sa mga Chinese poacher. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa satellite image mula sa Asian Maritime Transparency Initiative, kita ang lawak ng Scarborough o Panatag Shoal. 150 kilometro kwadrado ang sukat nito, mas maliit lang ng kaunti sa Quezon City. Ito ay tradisyonal na palaisdaan ng mga Pilipino, Chino at Vietnamese. Hitik sa yamang dagat, tinatayang 40 tonelada raw ng isda ang makukuha rito sa kada kilometro kwadrado. Coral reef ito na malaki na merong ang lagoon sa gitna. So sa katagalan ng panahon, yung coral reef ecosystem doon nabuhay, nag-thrive. Tapos dahil yung paligid niya malalim, bali yung mga isda talagang ginagawang shelter bali itong Panatag Shoal. So dyan sila nabubuhay, dyan sila nagbe-breed, no? At later pag nagma-migrate yung mga yan, usually sa patungo sa Pilipinas ang migration yan, no? Dyan din sila pali nag-congregate kumbaga, no, in their migration para siyang stopover kumbaga ng mga isda. Kami yung pinakauna dito. Sabado ng umaga, nakadapit ang aming news team sa bukana ng lagoon ng Panatag Shoal kasama ang ilang mangingisda. Naabutan namin nakaposte roon ang barko ng Chinese Coast Guard pero hindi kami hinarang. Ang pakay ng mga mangingisda makapanghuli sa loob ng lagoon. Pero dahil malakas ang alon, nagpasya ang kapitan ng aming bangka na wag munang lumapit. Ay, posible po dahil medyo malakas yung buga ng alon galing norte. Pwede nga barko, kaya lang pang malidak. Pero pag medyo maalon na yung norte ang tumitira, ang bukana, medyo mahirapan tayo doon. Kalaunay napasok namin ng shoal, pero sa ibang bahagi kami dumaan gamit ang mas maliit na bangka. Lumunsad tayo mula sa aming mothership at lalapitan natin yung mga bato ng bahura. Tinulungan kami ng ibang mangingisdang marating ang isang bato. Nakapasok na tayo doon na bahura. Parang lang, ilang meters lang naman yun eh. Iisa na rin yun. Hindi na yung kailangan pa natin pasukin yung bukana eh. Pasok pa tayo bukana eh. Ang isda dito lang sa labas naman eh. Payapa ang karagatan sa loob ng bahura dahil sinasalag ng nakapalibot na mga bato ang alon. Kaya madalas, dito nagpapalipas na masamang panahon o nagpapahinga ang mga mangingisda. Sa mas mababaw namang bahagi, nakapag-snorkel pa kami. Nasilayan man namin ang ganda ng Panatag Shoal. Ayon sa isang eksperto, dumanas na raw ito ng pagkasira sa loob ng 4 na taong sinarili ito ng China. April 2012 nang sitahin ng Philippine Navy ang mga Chinese vessel na ito. Tumambad sa kanilang barko ang toneladang taklobo na tinungkab mula sa mga bahura, mga pating, palos at iba pang mga isda. Makalipas ang 1 taon, noong October 2013, nakita sa ilang satellite image ang ilang mga markang tila kalmot sa mga bahura. Kagagawan daw ito ng mga Chinese poacher. Noong September 2016, lalo pang dumami ang animo yung mga kalmot sa bahura, tanda ng labis na pagkasira. Irreversible o hindi na raw mababago ang pinsala. Ayan yung mga scar, no? Itong parang semicircular na hukay yan. Ang dami, no? Ito pa, ang dami. So, yan yung destruction na isagawa dyan. Ito, yung pictures na to, medyo small part lang nung lagoon ito eh. So, malamang marami pa all around the entire lagoon. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin yan, sira na o... massive yung damage dun sa coral ecosystem, no? Dahil talagang kinuha nila yung bahura eh. Malamang bumagsak yung productive capacity nitong shoal, no? Hindi natin alam pa sa ngayon kung by how much, no? Ang mga mapanirang aktibidad na ito ang isa sa mga argumentong inilatag ng Pilipinas laban sa China na kinatigan naman ng International Arbitral Tribunal. Pero sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal, hindi pa rin umaalis ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa Panatag Shoal. The fact na nandun lagi yung vessel na yun, parang pinapakita na nila na continuous yung kanilang presence and administration. Kahit na hindi nila pinagbabawalan yung pangisdaan ng mga Pilipino. Siya yung government presence bali doon. So simbolo talaga yon ng exercise continuing exercise ng kanilang jurisdiction. Bam Alegre, GMA News.